Gaya ho nating nabanggit kanina ating mga kasama sa ating programang Usapang Senado, ang isa sa napakasipag at siya ho yung nagsisiwalat ng ilang pong mga katiwalian pagdating nga po dyan sa mga infrastructure projects ng government, particular ng DPWH, lalo na nga ho pagdating dito sa flood control projects na kung saan natukoy po niya yung mga ghost flood control projects. Ating tinutukoy ang Chairman ng Committee on Electoral Reforms, miyembro ho ng Minority Bloc sa Senado, si Senator Panfilo Ping Lacson. Hi sir, magandang hapon at kumusta na po kayo? Magandang hapon na Selly. Okay naman. Feeling much better. Yan, buti naman po kasi nitong nakaraan alam talaga namin baka meron ho kayong ubo o sipon o sore throat. Oo. Ewan ko kung ano ba tumama sa akin. Isang linggo. Mukhang baka ho sa pagpapalit din ng weather, yung ulan tapos init. Minsan kapag mahina daw ho ang ating immune system. Anyway, sir, natuloy na rin finally yung inyo pong yung period of interpellation para doon sa gustong magtanong at sa pagtatanong sa inyo ni Senate Minority Leader Tito Soto, nabulgar nga po nyo yung parang accreditation for sale involving itong Philippine Construction Accreditation Board o PICAB. Pero immediately, dininay po yon ng PICAB at sinabi na hindi daw ho for sale yung mga lisensya at inassure nila yung integrity ng kanilang licensing system. So, any comment on that, sir? Hi, sir. Naputol? Ala, first question pa lang natin na wala na. O sige, Jackson. Sir, magandang hapon po muli. Yeah, good afternoon again. Ako na tumawag kasi hindi pumapasok ang tawag nyo. Naku, ano kayang problema? Ewan ko. Anyway, ngayon, klaro na tayo. Ayan, okay sir, maganda, napakaklaro na po ng dating ninyo. Sir, una nga po, dun sa inyong isiniwalat sa pag-interpolate sa inyo ni Senate Minority Leader Tito Soto, na sabi nyo nga, meron kayo nakuha impormasyon na mayroong accreditation for sale dyan sa PICAB. Pero yung PICAB po, immediately, nag-issue ng statement, itinanggi po na mayroong hindi daw for sale yung kanilang pag-i-issue ng lisensya at accreditation at sinabi niya, inassure niya yung integrity ng kanilang licensing system. So ano pong masasabi niyo tungkol doon sa kanilang naging denial na yon? Yun na nga, no, Selly. Alam mo, the more sensible reaction should have been, sige, titingnan namin ito, imbisigahan namin para malaman natin ang katotohanan. Pero pagka outright denial, even without attempting to investigate, Opo. merong question lalong hahang do sa atin. Kaya ang ginawa ko, nag-imbestiga pa ako further, no? At nagkunda ako ng konting record check, tinawagan ko yung mga nagsumbong din sa akin mga contractors. Napag-alaman ko na bukod pala sa mga congressmen contractors, meron din palang PICAB directors contractors. Ala. Ito, medyo malungkot na ito, saka medyo kagulat-gulat na kasi alam mo, while do sa RA 4566 as amended, hindi naman naka-indicate doon kasi merong ibang batas na sumasaklaw naman tungkol sa conflict of interest. Ang tawag doon yung Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees, RA 6713. Na pag ikaw, meron kang conflict of interest, either mag-resign ka doon sa sektor, doon sa business mo, mag-divest ka, para na sa ganun, walang conflict of interest. Ang natuklasan namin, no, dalawang directors, ang may-ari ng construction firms, construction companies, at the same time, they are serving as PICAB directors. Ala. So, malinaw na malinaw yung conflict of interest. Ito ang mahirap, ano? Instead of addressing yung allegations, yung mga reports na meron nangyayaring anomalya, nagdidig in sila at ang reaction kagad, papalabasin pang walang kakwenta-kwenta yung aking report. Inahayag ko nga yun para at least sila na mismong gumawa ng sarili ng investigation. So ganyan na nangyari. Eto, may natuklasan tuloy akong panibago kasi nga nag-dig deeper pa ako, lumalabas. Eto, alam mo, pwede sila maging liable. May kaparusahang kulong yan, ha? May violation. Yes, kasi batas yung 6713 At pagka merong malinaw na conflict of interest, ang alam ko, mga parang 6 to 10 years Ang kulong. Ang parusang kulong, oo. Sir, pwede Ito talagang, sasabihin ko, open and shut case kasi record .
So sir, pwede niyo pangalanan sino yung dalawang director ng PICAB na meron palang construction company? Oh, matter of record naman yan eh. Yung Ernie Baggao, Aha. na-reappoint siya noong 2023, September 2023. Mhm. Nananatili naman siyang may-ari ng EGB, no? Ernie G. Baggao Construction Corporation. Mhm. Yung isa, yung Escalante, Arthur Escalante, may-ari naman siya ng I think ASN. Anyway, basta Escalante Construction firm din. Habang nanunungkulan sila bilang mga pick-up directors. Kitang-kita mo yung conflict of interest kasi sila yung regulatory body. Yes, aha. Pagkat sila rin yung nagpipirma ng kontrata tapos mag-a-apply sila sa DPWH Aha. para sa mga government contracts. Hindi ba na mas malinaw pa yon? Pero sir, yung kanilang construction company, na-check nyo rin po ba kung meron din silang mga nakukuhang kontrata para sa mga government projects? Well, at least may nakita yung staff ko na yon existing. Meron silang pinirmahang kontrata with DPWH. Ibig sabihin, meron silang kontrata sa gobyerno. Mhm. Tapos sir, ang PICAB is under DTI, tama po ba? Yes, under the Construction Industry Authority of the Philippines. Yun ang implementing board ito ng SIAP. Yung SIAP naman under DTI. At yung mga directors ito, mga presidential appointees. So sir, paano yun? Wala pong nangyaring background check? Hindi po yun nalaman na nitong like DTI na ang pinanumpa nila na miyembro ng board, meron pala mga construction company at may conflict of interest sa kanila? Yeah, as we speak, no, alam ko pinatitingnan na ng Pangulong Marcos ito. Kasi na-share sa akin ni Minority Leader Tito Soto na nagkausap sila ni Pangulong Marcos the other night yata. Opo. At napag-usapan nila kasi concern din niya ito eh. Siya nga nag-interpellate sa akin yan eh. Yung tungkol sa PICAB eh. Bakit nakakalusot daw na meron ng Court of Tax Appeals na case, bakit nirenew pa ng PICAB yung accreditation o yung lisensya? So siya nagsimula nga ng interpellation. Nabanggit ko ngayon yung hinaing sa akin ng ilang contractors na nagpapasabi nga na bakit yung PICAB yun nga naglalako no ng accreditation. Sila na bahala sa mga bank certificates, mga ibang requirements at sa halagang at least 2 million ano. Ito isang issue pa lamang ito kasi meron din mga report na kung saan kapag may problema ang contractor at sinesettle nila doon sa PICAB, yun din meron ding money changing hands ano para maayos yung halimbawa, isang case na kasi alam naman natin nagkakahiraman ng lisensya, hindi ba? Ng kontraktor. Na halimbawa, yung isang kontratista, napag-usapan ng isang kontratista Opo. kung pwedeng hiramin yung kanyang lisensya. So pagka yun namang kontratista manghihiram, siyempre, minsan, pinapasubcon din. So subcon, hindi na masundan hanggang sa may mangyayaring hindi nagawa yung proyekto, sinong puputukan? Di yung may-ari ng lisensya kung saan naka-record na kanya yung kontrata. So sir, yung mga gano'n, kapag, masasabi po ba natin, di ba sabi niyo, naging playground na ng sindikato ang DPWH, bahagi po ba ng sindikato na yon itong PICAB? magkahiwala yung kanilang ahensya eh. Pero, ang nangyayari, kasi kung mahigpit ang PICAB, at alam nilang yung isang kontratista may mga violation, dapat i-blacklist na nila yon. Huwag nila i-renew yung lisensya kasi yearly, nagre-renew ng lisensya eh. Every year, nire-renew ng lisensya. So kung merong ganong mga anomalies, ang problema, medyo nagkaroon na ng parang fraternity, no, yung kontratista at saka yung mga direktor ng PICAB. So almost automatic na o nagkaroon ng sabihin nating relasyon, no? Kung ano man yung relasyon na yon, halos automatic na yung pag-renew ng lisensya, maski katakot-takot ang violation. Ngayon, hindi rin lulusot. Kaya napaka-importante talaga yung interagency cooperation at saka coordination. Tulad na nabanggit ni Senator Soto sa interpellation niya, yung interlocking directorships, ano? Na kung saan director sa isang kumpanya, director din sa kabilang kumpanya, director sa kabilang kumpanya, iisa naman na may-ari, pero makikita mo may common directors. So pagka siguro yung isa, marami na siya nakuhang kontrata,
kukuha naman ng kontrata itong isang construction company na iisa naman ang may-ari. Mhm. So sir, Meron nga ako alam, 10 yung kanyang construction companies eh. Pero isang tao lang yun. kasama po ba ito dun sa 15 contractor, sir? Yes. Mm. Kasi ilan lang yung talaga malaking contractors. Ngayon siguro dahil para hindi mapansin na napakarami nilang kontrata, nagtatayo pa ng panibagong construction firm. Kung naigting ang koordinasyon among, say, Securities and Exchange Commission or DTI, dahil yung sa mga sole proprietorship, at tapos yung DPWH, tapos yung PICAB, medyo mahirap, masasala ng husto. Ang problema nga, di ba sabi ko doon sa interpellation ni Senator Risa Ontiveros, sabi ko, ang culprit dito, collusion eh. Sa Kasi buwatan. kung walang collusion, medyo mahirapan. Meron lang isang hindi mag-cooperate. Hindi makakalusot yung anomalya, hindi ba? So ang dapat talagang matigil dito, mabuwag yung collusion na nangyayari, sir. Correct. Dapat mawala yung collusion. Kasi pagka nag-conspire na, nag-usap-usap na, ang loser talaga, tayo mga Tambayan. taxpayers. Oo. So sir, sabi nyo nga, pinabatid na ito ni Senate Minority Leader Tito Soto kay Pangulong Bongbong Marcos at pinaimbestigahan na po itong tungkol sa PICAB na may 2 director po na may construction company. Tama po ba? Hindi lang yun. Pati yung ibang anomalies. Parang all-encompassing na yung ginagawang investigation. Katunayan, parang kahapon yata o nung isang araw, nagpahayag na yung DTI eh. I think nakatasan na sila ni Pangulong Marcos na magsagawa ng investigation. Kasi may nabasa akong press statement ng DTI na magsasagawa sila ng investigation dito sa PICAB. Sana matukoy nila kung ano talaga yung mga, wag na yung mga individual o yung mga individual culpabilities, ano. Yung sistema na lang sana, yung sa level ng policy, mabago yung sistema para sa ganun mapatino na yung takbuhan ng ating mga pagpapatupad ng pag-implementa ng mga proyekto. Pero ang dapat po dito maging outright action, tanggalin po bilang board member ito hong 2 na taga-PICAB na may construction company. Yun po ba ang dapat na maging agarang action, sir? Well, I leave it to the concerned authorities. Hindi naman saklaw ng mandate ng Senado yung magtanggal. Bahala na sila. Basta piniresenta ko na yung ebidensya, nakitang-kita. Sabi ko nga sa mga staff ko, i-juxtapose nyo nga yan. Yung kontrata sa DPWH at saka yung pagiging PICAB directors nila. So sir, sa Monday, sa panibagong hearing ng Blue Ribbon Committee, kung imbitado po itong PICAB, ipipresenta niyo po itong mga nakalap niyong impormasyon na tungkol dun sa ilang director ng PICAB. Nag-uusap na kami ni Senator Soto kasi alam mo, nagkasabay yung DBCC, yung Development Budget Coordination Committee. First hearing yon, yung policy, yung general principles. Halos sabay doon sa Blue Ribbon. Kaya nagmanifest sana ako sa floor kung pwedeng malihis sana yung petsa. Nang sa ganon, napaka-importante para sa akin, sa amin ni Senator Soto at sa mga ibang senador na parehong maka-attend doon sa 2 pagdinig. Sa kasamaang palad, Pinagsabay hindi pa rin. naman pumayag o parehong ayaw mag-give in. Siguro may mga schedule din sila sinusunod kaya hindi na sila makapag-adjust ng schedule. So sabi ko kay usapan namin ni Senator Soto, siya na muna mag-attend doon sa Blue Ribbon, ako dito sa DBCC. Nang sa ganon, masakop namin kasi nag-uusap naman kami tungkol dito sa mga usapin, sa mga issues na tinatalakay natin ngayon. Nang sa ganon, makover namin pareho yung 9 o'clock yung Blue Ribbon Committee hearing, 10 o'clock naman yung sa DBCC. Ang problema, alam mo naman, Selly, di ba ako, 10 to 9, nandun ako, pero hindi naman magsisimula ng 9 yan eh. Yeah, hindi naman Alam mo kayo naman agad lahat ng pagdinig dyan, maski 9 o'clock o 10 o'clock yung simula, hindi naman talaga nakakapagsimula. Natatandaan ko, hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko. Pag ako yung tumawag ng pagdinig, maski mag-isa ako doon sa committee hearing, committee sisimulan room, nyo on time. pinupukpok ko talaga yun eh. Tapos sususpend ko, maghihintay ako ng quorum. Kasi ganun dapat eh. Dahil ako, pag gumawa ako ng appointment, alam mo, Selly, ito yung namana yata natin sa mga Kastila ito eh. Nagagawa ka na appointment ng 12 o'clock, tapos darating ka 12:30, 1 o'clock. Di gawin mo na lang 12:30 yung appointment. Sayang yung oras, di po ba? Kumbaga, Sayang, At saka, sinasayang mo oras ng kausap mo. So, si Senator si Tito Soto na lang yung magbi-bring up tungkol dito sa mga na-discover nyo about PICAB, sir, sa hearing on Monday.
Oo, nagsishare naman kami ng dalawa ng information lagi eh. Anyway, sir, kanina na-interview ko sa Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian. Sabi niya, initially may nakita na siya ng mga questionabling item dun sa proposed 2026 budget. May mga proposal daw for flood control na pare-pareho ang amount. So ibig sabihin po ba nito, taga DPWH ang proponent nitong mga doon sa una na mga ghost project at posibleng ngayong sa 2026 nag-a-attempt na naman po sila? Again, Sally, another modus operandi, no? Mm. Pagpe-prepare pa lang ng NEP, inyo-offer na ng DPWH sa mga congressmen, sa mga senador, magpasok na kayo sa NEP. Kaya siguro nagkaganyan. Pare-pareho na naman. Kasi sino ba yung culprit sa mga tinatawag natin distinct? Mhm. Di ba legislators? Uh-huh. So, ibig sabihin, nasa NEP pa lang, nakapasok Nag-uusap na yung mga legislators. Meron na sila naisingit doon. Mhm. Ang So- problema naman, yung DPWH, bakit naman nila ina-adapt? Mhm. Actually, na-take up din sa interpellation, di ba? Sinad ko yung experience ni Senator Soto again kasi na-bring up ito ni Senator Villanueva na posible daw ba na sa NEP pa lang nakapagsingit na yung ibang congressmen o pati senador. Sabi ko, may experience na nga dahil, again, na-confide sa akin ni Senator Soto na may tumawag sa kanyang o sa staff niya na taga TPWH. Nag-o-offer na magpasok na raw siya sa NEP. O ano nangyari doon sa planning? Ano nangyari doon sa vetting? Ano nangyari doon sa mga local development plans na sinusumite ng mga regional development councils kung ang magsisingit din pala sa NEP, sa President's budget, Ay, mga legislators. correct. Sa preparation pa pala sa NEP, meron ng papel po ang ilang mga Meron na. lawmakers. Tapos pagdating pa sa House version doon sa GAB at sa Senate, sisingitan pa ulit. Talagang mangled eh. Kaya nga 'di ba, yung 2025, sabi ni President Marcos, ano ba itong pipirmahan ko to? Hindi ko na makilala yung sinabit namin sa Congress. Mhm. Pero ang tanong nga, sir, ba't inadapt ng DPWH at hindi rin po ba ito naaral ng ating mga economic managers at ng Department of Budget and Management? Well, that is a question that should be answered or best answered by the DPWH. Sinong responsible doon sa paglalagay ng mga pare-parehong amount na yan? At meron pang revelation si Congressman Ronnie Puno. Ang sinabi niya, may nasilip din siya na mga proyekto na completed na, pinapopondan ulit sa 2026. Ay, Diyos. So dapat nating malaman, alam mo, si Secretary Bonoan, marami ako nakausap, mga past secretaries ng DPWH. Wala ako narinig na masama sa kanya, professional, maayos daw. Pero alam mo, ang pagiging maayos, pagiging professional, Oo. hindi sapat yan eh. Alam mo, yung kailangan, Weak leader. may competence ka rin, at saka kaya mo ring, so to speak, yung put your foot down Yeah. on sinanigans. Kasi kung pinababayaan mo lang, ganun din ang suma. Kasi maglalakwat siya, maglalaro lang yun nasa ilalim mo, mga subalterns mo, na wala ka namang ginagawang corrective measures. So, sign yon ng weak leadership kung inosente talaga at hindi niya alam yung ginagawa na kalokohan ng mga tauhan niya, sir. Or, Well, I just hope na talagang wala siyang kinalaman. Kasi dalawa lang yan eh. Kung may corruption sa departamento mo at nangyayaring patuloy at talamak na, tapos yung secretary wala masyadong ginagawang aksyon until nung natawag yung kanyang atensyon, something is wrong, di ba? at the mere fact na Either you're in cahoots or Oo. you don't know what you're doing. So kung ganun, sir, yung sitwasyon, tama pa ba na manatili siya bilang DPWH Secretary at dapat ba siyang voluntary na lang mag-resign o kaya mag-leave of absence habang ongoing yung mga investigation? Yung mga action na yan, dapat iwanan mo sa tao mismo. Nobody can dictate on him to resign, to take a leave of absence. Decision niya yan. Tapos kung siya naman ay sisibakin, that's between him and the president. Kasi siyang appointing authority. Wala kaming karapatan, wala kaming moral authority para sabihin, umalis ka na dyan. Kasi siya naman na nakakakilala sa sarili niya. Pero the mere At kung fact, sinasabi niya na siya ginagawa lahat yung magagawa, but you know, the test of the pudding is in the eating. Kailangan talaga merong maparusahan. Masyadong reactive eh. Tinanggal niya lang yung district engineer do sa Bulacan, pati yung ADE, yung assistant na nag-take over ng district engineer, nung nagputukan na ito, hindi niya ba naaamoy yan? Napakatagal ng panahon na ang ghost project sa Bulacan, sa First Engineering District pa lamang, nasa 30 na.
So sir, May monitoring sila. Alam mo, Selly, Opo. sa central office, meron sila monitoring office. O, yun Na sabi kung niyo saan nga. dapat minomonitor nila yung progress ng mga Project. proyekto. Oo. So kung nalusutan, sir, wala bang liability doon si Secretary kung hindi man siya in cahoots, pero the mere fact na nalusutan ka, bilang ikaw yung kalihim ng departamento, hindi ka po kumbaga, hindi ka libre sa anumang pananagutan. Ibig sabihin, meron ka pa rin pananagutan doon, sir. Depende. Kung meron siyang, kung complicit siya, may papanagutan siya. Kasi sa military lang naman, saka sa police yung tinatawag na command responsibility. Na pwedeng isanksyon yung isang commander na nagkasala yung mga tauhan na wala siyang, na hindi niya alam. Ganong kahigpit sa military, sa uniform service. Yung hindi mo lang alam na may ginawang kalokohan yung mga tauhan mo, pwede ka nang matanggal, pwede ka nang masuspend, pwede ka nang imbestigahan. Dahil sa command Pero sa civilian agency, wala namang ganun eh. Unless ma-prove na complicit siya o kaya in conspiracy siya, in cahoots doon sa ginagawa ng kanyang mga tauhan. Pero siyempre, marami na ho sigurong disappointed kay Secretary Bunoan, sir, no? Dahil ngayon, ang daming, kumbaga parang Pandora's box na parang, ay, ang dami na palang nangyayaring kalukuhan. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo alam to? Ba't hindi mo agad na actionan to para hindi lumala ng ganito? Ako personally, isa yung disappointment ko sa kanya. Noong na-point out na yung marami ng lumalabas sa Ghost Project, i-maintain niya pa na isolated case yung sa Bulacan. Kaya nga nakapag-tweet ako, isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang dapat makita nating isolated, gusto ko na nga mag-offer ng isang buwang pension ko. Pag makakita ng isang maayos, isang corrupt-free, isang napakaayos na implement na flood control project. Gusto ko na mag-offer ng ganun eh. Kasi yun ang isolated case lumalabas, yung maayos na proyekto. At wala pa kayo nakita, sir? Sa mga nakikita natin ngayon, wala pa tayo nakikitang pinakita na Maayos. na ipakita yung DPWH. Ito, napakaayos. 200 metro ito na dike, o kaya revetment, o kaya whatever construction, or whatever project na wala man lang parang it passed the test of time, dumaan ng mga bagyo, walang nasira, maayos ang paggagawa. Yun ang hinihintay-hintay kong ipakita ng DPWH sa mamamayang Pilipino. Yun ang isolated case, kung meron man ganon. So sir, tama ba na may initial na hakbang Secretary Bunoan? Ang sabi niya, lahat ng mga empleyado at mga opisyal ng DPWH temporarily barred from personal overseas travel due to the ongoing validation of the agency's projects link dito nga sa multi-billion peso flood control. So, maganda ba itong initial na hakbang na muna sila, suspended muna yung kanilang mga travel abroad? Not enough. Kailangan talaga malalim ang investigasyon para matukoy kung sino yung responsable at what level. Ay, may isang nag-comment dito. Sa totoo lang, si Senator Panfilo Lacson lang ang may credibility na mag-imbestiga ng mga katiwalian sa mga failed yet corrupt na flood controls. Kasi katulad siya ni Fred Lim na hindi kumukuha ng pork barrel. Sabi niya, go lang po, Senator Lacson. Sabi nitong si Jan na isa na nakikinig at nanonood ho sa atin ngayon. Hindi kaya, stop ko yan. May stop kasi akong dyan eh. Jan Panopio, sir? Hindi. Bibiro lang ako. Maraming salamat dyan sa yung comment. Bibiro lang naman ako na baka kasi may dyan ako na staff. So sir, dito sa gitna ng mga investigasyon sa mga lumilitaw na talamak na corruption sa mga infra projects, lalo na sa flood control, may iniutos si Presidente, ito nga ho yung lifestyle check sa mga taga-gobyerno, pangunahin na sa DPWH. Sa tingin nyo, magandang hakbang ito at meron kayang kahihinatnan nito? Well, magandang hakbang para magkakaroon ng basihan yung investigating units or agencies. Pero sa akin, ang bottom line talaga, kailangan merong makasuhan, maparusahan, at makulong. Nothing short of that will discourage yung mga nanonood pa, yung mga nag-aabang kung ano mangyayari. Kasi pagka nandun ka sa bureaucracy at nakita mong merong naparusahan at maraming naparusahan, magdadalawang isip ka kung susundan mo yung yapak mga naparusahan. Pero pag wala naparusahan, naku, very encouraging yan. At least Sasabihin lang, wala naman napaparusahan, edi gagawa na rin ako.
O para magkaroon ng fear factor, sir, no, kung may makakasuhan at makukulong. So ito po ba malaking challenge kay Presidente? Kasi siya po yung, kumbaga, nag-initiate niya nung sa kanyang SONA na nagsabi niyang mahiya naman kahit pananagutin yung mga involved. So challenge yan kay Presidente para maipakita niya na seryoso siya na linisin ang gobyerno mula sa ganitong klase ho ng katiwalian. Alam mo, to his credit, to the President's credit, ang nakikita ko sa kanya, he really wants to leave a good legacy, Kasi tama ka, siya naman nagsimula nito nung SONA niya, nung sinabi, tahasan, harap-harapan, nandoon kami. Sino ba yung ina-address niya nung sinabi niya, mahiya naman kayo? Di ba kami yun? Kaharap niya mismo kami. Iyon, very bold yun. Tapos sinundan niya na nga na after 1 week, nag-launch na siya ng sumbong sa Pangulo.ph website. Ibig sabihin, may follow-through. Pero dapat sustained, tuloy-tuloy na hanggang sa logical conclusion. So yun ang inaabangan ng mga kababayan natin, yung test. At ako nga, gusto ko nga, wag ilimit yung sumbong sa Pangulo sa flood control projects. Mas mainam sana, i-expand na yon yung coverage. Lahat na ng infrastructure projects, maisama na doon. Nang sa ganon, alam mo, naging conscious na, naging ating mga kababayan, lalo ng mga netizens, media, pinupuntahan na nila Nag-access na sila doon sa sumbong sa Pangulo website. At sila na mismo tumutungo sa mga iba't ibang lugar. Yung hindi napuntahan ng Pangulo, yung hindi namin na-cover kasi case studies lang naman kami, nag-random sampling lang. Maraming napuntahan yung mga media, maraming napuntahan yung mga netizens na hindi na ngayon lang lumabas Di ba? Merong kung saan lugar na naglabasan, merong Tarlac, merong ibang lugar sa Negros Occidental, meron sa Negros Oriental, kung saan na. So, nagising na yung mga wag na natin bitiwan ito kasi meron ng momentum. Sana magtuloy-tuloy at ipakita talaga na may mangyayari. So, sir, maganda ba itong senyales? Kasi according to Justice Secretary Remulla, merong lumapit sa kanya na abogado na nagre-represent nung isa sa 15 top contractors na gusto daw parang potential whistleblower. Ano ba Maganda yon. Kaya lang, alam mo, may patakaran pagdating sa Witness Protection Program. Di ba, kailangan yung materiality ng kanyang i-testimonya na kung saan pwedeng stand-alone o kaya pwedeng ma-corroborate ng ibang ebidensya, tapos hindi siya yung most guilty. Maganda sinyalis yan. Sa akin, marami rin lumalapit. Sinasala lang namin. May contractors, may taga-DPWH, may mga lumalapit. Siyempre, hiningi ko muna, anong sasabihin nyo? Baka mapahiya ako na bobulahin nyo lang ako, sayang lang yung oras, wag na tayo mag-usap. So Ganun far, din. So far, wala pa kayong nakita na talagang may malaking maibubulgar, maibibigay na mga impormasyon tungkol dito sa corruption, sa flood control? Verbal. Verbal Sabi ko, ang bigay sa akin yung hindi ko pa alam. Kasi kung ibibigay sa akin, alam ko na, anong saysay niyan? Alam ko na nga yan. At saka kailangan tatayo sa korte. Kasi may proseso dyan. Halimbawa, pwede May ako vetting. mag-move. Halimbawa, sa Blue Ribbon Committee, haharap halimbawa yung contractor o kaya yung taga-DPWH sa pagdinig ng committee hearing. Pwede ako mag-move, i-address ko sa chairman, kay Senator Marcoleta, i-move na bigyan ng legislative immunity yung resource person na pwede siyang sa kanyang salaysay, mag-incriminate siya sa sarili niya na hindi pwedeng gamitin sa kanya yung kanyang testimonya dahil clothed siya ng parliamentary or legislative immunity. Ngayon, pagdating naman sa criminal aspect ng kanyang testimonya, meron din naman tayong tinatawag na panuntunan, yung Witness Protection Program, na kung saan kung hindi man siya pumasa as an ordinary witness, pwede siyang pumasok as an accused and then eventually mag-move yung prosecution na i-discharge siya as an accused or i-discharge as a state witness. So yun ang pwede magawa para na sa ganon, marating lang yung mga mas mataas pa na ituturo. So yun lang ang aking na-offer sa kanila pag may lumalapit. Sa ngayon, wala pa namang detalye na binibigay. Pero may marami nang lumapit sa akin through intermediaries, minsan diretso na kumokontak. Pero gusto ko muna makita. Ang hinihingi ko sa kanila, magbigay kayo sa akin ng draft affidavit na hindi man binding. No, dahil draft affidavit yan, maski hindi nyo pirmahan, makita ko lang yung
yung nilalaman ng inyong nalalaman at saka inyong isasalaysay bago tayo mag-usap. Kasi ayoko makipag-usap ng wala naman kayong ino-offer pa na solido o kaya material. Kasi kung puro lang tayo buluhan, makipag-usap ka, sabihin mo, mag-whistleblower, para iligtas lang sarili mo, hindi kita papansinin. Magbubulahan lang tayo. Tama. Yan tagal ko, investigador, lulukoy mo pa ako. Correct. Sa marami nagko-comment. Si Mark Nathaniel Roca. Sabi niya, sa amin po sa Marikina, ang may pinakamaganda yatang flood control project. Nakita ko talaga yung sheet file na inilagay halos kasing laki daw ng poste. Proud daw siya dahil yung Marikina ay may pakinabang, hindi na daw sila binaha. Mahusay daw yung flood control. Tapos sabi niya, si Arthur Baba Caronisado, dapat siguro sa Japanese contractor na lang ipagawa ang infrastructure project sa Pilipinas. Napakapulido nilang gumawa ng kalsada at kanal at ang gaganda. O yan po yung maraming nakikinig sa atin ngayon, Senator. Sana i-post niya yung magandang proyekto para naman na maging positibo yung effect sa ating mga kababayan. Hindi lang puro negative ang nababasa. Sana kung meron siyang social media platform, kunan niya ng picture, kunan ng video, sana i-post niya, ito yung isang proyekto na dapat ito Yes, sir. sabi na taga Marikina. Pero totoo yun, may mga narinig talaga ako na mga proyekto sa Marikina na maayos. No? Sana, yan ang para rin mapamarisan ng ibang mga sa ibang lugar na ina-appreciate naman natin, kino-commend natin at ginagawa nating halimbawa yung maayos na proyekto. Kasi sabi ko nga, di ba, na yan ang isolated case. Sana ma-post niya at para makita naman ng mga kababayan natin. Sir, meron lang patanong si Del Nazario ng Manila Hello. Bulletin. Would you like to comment daw po doon sa naging actuation ni Congressman Richard Gomez na humihingi lang naman yung mga taga-media ng kanyang panig dun sa naging allegation sa kanya, pero ginawa niya, pinost sa kanyang social media account yung mga text messages sa kanya ng mga media at parang pinalabas pa niya na gastos pa more, parang pinalabas niya na may nagbabayad dun sa mga miyembro ng media. Tama po ba yun? At unethical po ba yung ginawa niya? Ay, naputol ba? Naputol na naman eh. Alam mo, Selly, postpaid naman ako. Hindi naman ako prepaid. Ayan, sir, okay na uli. Sir, pinapatanong lang ni Del Nazario ng taga Manila Bulletin, unethical po ba daw yon yung ginawa ni Richard Gomez na yung mga text messages sa kanya ng media na gusto lang kuhanin yung kanyang panig kaugnay nun sa naging allegation sa kanya na isa niyang kapwa kongresista, pinost niya sa kanyang Facebook page na inilantad pati yung mga pangalan, cellphone number, at parang inakusahan na parang gastos pa more, parang pinalabas, may nag-orchestrate at may nag-utos sa mga media na nandun lang naman ng mga messages, pwede ho ba kayong ma-interview, makuha yung panig nyo tungkol doon sa naging allegation sa inyo about flood control din ito. Selly, may mga batas tayong sumasaklaw dyan, ano? Yung cyber libel, Opo. yung Data Privacy Act. So, bahala na yung mga naapektuhan na gumawa ng karampatang aksyon. Ano? Ako, ang ginagawa ko sa inyo, pagka wala akong gana o kaya may sakit ako, dinededeba ko kayo. Yeah. Pero hindi ko pinopost yung mga number ninyo. Correct. Oo, di ba? So, nagkaroon nga ng ganun, parang concern yung mga miyembro ng media dahil nalantad pangalan nila, cellphone number nila. Ano yun? Medyo delikado yun, ha? Kasi Opo. may security implication yun. So, sana, di ba, Kaya, bilang mambabatas, sana alam niya yung ganun na trabaho lang, talagang ginagawa lang ng mga media yung kanilang trabaho. To get his side, parang paborable pa nga ho sa kanya dahil kinukuha yung kanyang side doon sa issue. yeah. Let's leave it at that kasi alam mo, Congressman Congressman Gomez, ako senador, ayoko na mag-comment either way except na yun nga, sinabi ko, may mga batas na sumasaklaw dyan. Bahala na yung mga naapektuhan na gumawa ng karampatang aksyon. Ito na lang, sir. Panghuli, yung China, inakusahan po yung ating bansa na nag-violate sa ating commitment sa One China policy. Sabi niya, there would be a price to pay for purportedly allowing a Taiwanese diplomat into the country. Nakakabahala po ba ito, itong pahayag na ito? At ano dapat natin gawin? alam mo ang China, talagang napaka ano sila dyan, masyado silang concern. Malaking issue sa kanila yan. Tatandaan ko noong
nung magkakasama pa kami sa Senate ni na Senator Soto, Senator Nasan, naimbitahan lang kami sa isang lunch ng mga Taiwanese parliamentarians. Ano yung private lunch? Wala, hindi official yon. So nagpunta kami, mamaya konti, tumatawag na si DFA Secretary Alan Cayetano sa amin na meron na agad na parang letter na nagpoprotesta yung Chinese Embassy na bakit daw yung 3 senador, parang gusto isanction kami. Sagot naman ni Secretary Cayetano that time, separate branch sa amin yung Senate, yung legislature. Sa amin naman, that was just a private lunch na dinalohan namin. Wala namang pinag-usapan doong official o ano. So, ganyan sila ka-sensitive. So, pero tayo talagang umiiral sa atin at kinikilala natin yung One China policy. So, pero parang to approach it in such a way na parang mayroong threat, may pagbabanta. pambubuli, Oho. parang sa atin, hindi maganda rin yung dating, hindi ba? At Panghuli Sir, dahil sabi nyo atin kayo nung DBCC briefing on Monday about proposed 2026 budget, marami na po ba kayong nakita na items na parang red flag? At sa tingin nyo, isusulong nyo pa ba yung gusto nyo na parang eksperimento na aprubahan na lang natin yan ng buo, wala na tayong baguhin? Now that may mga nakita palang ganun na mga items na pare-pareho rin, tapos may mga items na completed na pala yung proyekto, pinoponduhan, we-withdraw ko na yung aking motion. Kasi kung ganun din, kailangan matingnan talaga ng legislature kung may mga mali do sa NEP. Kasi ang assumption ko noon, pagbigyan muna natin yung executive branch, yung Pangulo, na okay, it's all on you, i-adapt namin ito, kung may mali sa implementation, oversight ang aming paiiralin, at pag may nakita kami, wala na kayong maibabato sa amin na kami nagsingit dyan. Pero dahil kung totoo yan, assuming na mababalidate lahat yung sinabi ni Senator Gatchalian, ni Congressman Ronnie Puno, then hindi ako, sasabihin ko na magkakaroon ako ng reservations doon sa una kong pahayag na mag-move to just adopt the National Expenditure Program. Kasi kung flawed din, magiging remiss naman kami bilang Kongreso na hindi namin gawin yung aming trabaho. At yung mga nakitang red flag kung sakaling mapatunayan, dapat tanggalin yung items na yon sa proposed 2026 budget, sir. Dapat tanungin namin yung ahensya. Ako naman, ang pinaghahandaan ko sa DBCC, kasi general principles, meron akong nagganda na kami, mga 5 topics yon, pero lahat yon policy questions, bordering on general principles. Wala pa ako doon sa mga specifics. Naku, on that note, maraming salamat sir, pinagbigyan nyo ako sa aking request na kayo makapanayam ngayong araw na ito. Bagamat alam ko medyo pagod na kayo dahil talagang kaliwat kanan nitong mga interview at saka pa kayo yung period of interpellation nitong week na ito sa plenary session. Thank you, sir. Yeah. Thank you, my beloved kumare. Thank you. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat. Si Senator Panfilo Lacson, ang chairman ng Committee on Electoral Reforms. Oras natin, 8 minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon.